natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon, bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin na ipagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo. Oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nga, nagpalitrato. Oho. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko libigin ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Independence Celebration Day. ng ating independence, ano? Opo, Jen? oho. Araw ng ating kasarinlan. Yan. Aha. Dapat sana'y masaya tayo dahil sa araw na ito ay marami tayong gugunitain. Opo. Pangunahin na dyan ay paggunita sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay, Yes po. nagpakasakit, nagsakripisyo para sa ganun ay makamit natin ang kalayaan na noong panahon na yon ay bunga ng paniniil ng mga ibang bansa, Ng mga mananakop. Yes po. mananakop sa atin. Oho. At hindi po pwedeng hindi natin gunitain ang mga bagay na yun, Jen. Opo. Sapagkat sila'y nagbuwis ng buhay, kailangan ma-emulate ng ating mga kababayan ang ganong klaseng patriotism, katapangan, kagitingan. Kaya importante ang araw na ito. Tama po. Bagamat 2026, makabagong bayani ng araw, Nason, ano? Ang kinikilala ngayon. Pero siyempre, yung talaga mga bayani noon, kahit na po 2026 ngayon, dapat pa rin natin alalahanin, Sen. Di ho ba? Tsaka ang importante kasi, Jen, Nelson, ay yung ating watawat. Yan, opo. Yung asul sa aking pagkakaalam ay sumasagisag sa katapatan. Oho. Yung pula ay Sa katapangan. sumisimbolo sa kagitingan at katapangan. Yes no? po. Oo. At yung golden sun, yung ginintuang araw, ay yan ay sumisimbolo sa tapat na pamamahala. Diba? Opo. Ang pagkakaisa bilang isang bansa at bilang isang mamamayan na nagkakaisa. Yan. Mamaya, Sen, siguro paririnig natin kahit ilan man lamang. Kasi kanina po, sabay-sabay na itinaas, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang mga historical sites ng ating bansa. No? Sana hindi lang ritual din. Ano? Well, tama po Madali kayo. kasing gawin yun eh. Opo. Kaya pinipilit nating umpisahan sa ating watawat. Ang watawat ay sagisag ng ating bansa. Kasi kung winawagayway mo lamang yan bilang isang ritual para lang makita ng publiko na may ginawa tayong isang seremonya, ngunit yung mga sinasagisag ng ating watawat ay hindi naman nagkakaroon ng kaganapan, parang hindi rin tayo ganap na malaya, Jen. Tama po. Dapat nag-uumigting yan sa puso natin. Yung mga mensahe
ng mga bagay na ito. Kaya natin din pinagdiriwang kasi buhay na buhay sa ating damdamin ang mensahe po ng araw ng kagitingan. At kahit kailan ay hindi Araw ng kasarinlan pala. hindi dapat makalimutan. Sa araw-araw ibinubuhay sana yung sagisag ng watawat na yan. Jen. Kasi halos dalawang kulay lang. Tsaka yung puti na nandun background nung Nung sa kalinisan. araw. Ang Opo. puti ay sumasagisag sa kalinisan. Di ba? Eh ngayon, iba-ibang kulay na. Opo. Meron tayong pink May, at ibang mga shades ng mga kulay na para bang tayo yun eh. Hindi tayo ganun. Ang kulay natin ay kulay bandila lang at lahat ng sinasagisag ng kulay na yan. Tama. Ano lang, no? Malungkot ngayon dito, Sen. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. At saka yung Huwag ka na lumayo, Nelson. Apo. Kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, ano? Pwede, mga iba pala bilang, 22. Ina ba talaga kayong final na bilang ngayon, Sen? Doon sa bilang lang, hindi na Di ba kayo magkasundo, eh? No? Dahil lamang sa politika. Yun, Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Oo, meron akong nakita tama post kayo. ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Yes. Sabi niya, no? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes kasi po. doon, the President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, hindi sinabi kang 24 dyan. Aba. Ang sinabi lang of all its members. Eh para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon, pero tingnan mo yung Section 1. Kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Kasi yung Section 1, the Senate. At saka yung House of Representatives. Yes po. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, merong kulay berde, merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit, yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi na kasali. Yun, ang mabigat. Sa mga katwid, hindi na
24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakakulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng Oho. Sandigan Bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador. Kasi yung isa nawawala, yung isa naman nakapiit. Nakakulong, oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oho. ilan ang quorum base sa 22? The 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti nila mo, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga. Ma-stress talaga tayo. Eh di mabuti na lang Lumakas po, may mga gabay tayo na. gabay na at may tagubilin na ba teka muna pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo, Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan stressor nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nilang gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi naman. Bakit hindi ka mai-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang ideya. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako din, mananahimik na lang ako, dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Oho. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig
ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule Matutuloy, ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo. Oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI, paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nagpalitrato. Oho. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko libigan ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Oho. Sa Nagkaraon araw na ng kasarin lang. Kalayaan. Oho. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oho. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Oho. Yun nga. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Oh. Nagpunta ako sa Jensan. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalad na tinamaan ng Lindol, pinakamalakas Lindol na yun, sa buong mundo, Sen, sa taong ito. 7.8 7 point magnitude. magnitude. So, ayan, meron pala tayong konting... Ayan pala, May may sisyo video sa mga tayo. kababayan natin. Oho. Anong kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakausap nyo, nakakwentuhan Unang-una, kinumusta ko sila. Sabi ko, nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po nating kinakaharap na problema. Nandito ko po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Ay, opo, pagtsaga-tsagaan niyo Pasensya yan. na po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. Oho. At pero hintayin po ninyo yung iba pa, sabi ko na dadalhin kasi Opo. hindi po kami makabili ng ibang may tutulong sa inyo kasi may konti tayong dala-dalang cash dyan dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan nila. So, doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon, iba pa meron yun. kami munang ibinigay sa kanila Opo, oho. na Ba, si Lola nakamarkuletang kap pa, oh. pantulong, pantulong. Oo. Tapos yung mismong food packs. Kasi may Ayun. cash at saka food packs. Ayun, oho. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Opo. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili naming food packs. Ayun. Sarado kasi yung pagkukunan, pagbibilhan sa sa Jensen . Opo. Kaya dumating yon. Siguro Bandang 5 hapon oras na. bago makarating doon. Oho. Kasi mabagal yung takbo ng mga Yung trailers. 2 trailers dyan . Oho. Yan ang nangyari. Ayun, mabuti naman. At masaya naman yung mga tao kahit konti, nakapagpasaya tayo. Pati mga brother Muslims pala natin, Sen, marami din, ha? Marami Kasi sila. makakita mo mga damit nila. Yan ay di sa ba? Dajanga South yan. Dajanga South. Ang punong barangay dyan ay si Kapitan Rak Garay. Opo. Pagkatapos niyan, ay lumipat kami sa isang barangay na ganyan din ang karamihan tao. Oho. Kung tawagin nila ay Barangay Tumbler. Tumbler, yes po. Oh. Oo, ang kapitan dyan ay si Kapitan Abdul Wahid Bualan. Ah, okay. Sa mga tweed, yung nabigyan ng cash dyan ay 1,000, 500 sa South Dajangas at saka 500 sa Barangay Tumbler. Oho. At pagkatapos ng 3 hanggang 5 oras, dumating po yung ating
Oo. Konting naiabot na pagkain na pantulong. Oho. Abay, malaking bagay po ito, no? Kasi ang balita natin daw dyan, Sen, yung dalawang barangay na yan, hindi gaano naabutan ng tulong. Mukhang may isyong, local politics na lang ata ang nagiging usapin dyan. Ang Ano? ginawa ko naman kasi, dahil nagmamadali ako, yung ating coordinator sa lugar na yan, Siya na po ang nag-coordinate. makipag-coordinate. Pinakamagandang gagawin mo kasi dapat sa kapitan ka muna umugnay kasi sila yung nakakaalam kung sino Opo. yung napinsalang mabuti sa paglindol. Oho. Yung mga nabigyan na merong initial na tulong, iwasan mo na yon. Yung talagang hindi natulungan, Yung wala talaga. piliin ninyong mabuti. Opo. Sabi kong ganon. Oho. So, yun ang nangyari. Ayun. So, barangay Dadyanga South at saka yung Tumbler. Yan, dalawang barangay dyan. Oho. Mukhang kahit pa paano siya, napasaya nyo naman yung ating mga kabayan na punong-puno ng alalahanin. Ano? O yan. Palagi ko naman dyan. Yan, makikita mo naman sa kanila. Oho. Saglit Medyo- na lang nalimutan yung problema nila. Yung na-stress sila, di ba? Medyo napangiti naman sila nung makita nila ako. Oho. Tama-tama. Batiin na rin natin pala ang Ka-Eugene pala. Ano? Nandyan sa... Baka nakikinig. Ayan, oo. Yung ating O1 doon dyan. Opo. Ikaw na bumati. Ang Ka-Eugene, alam ko po, Ka-Eugene, di ko lang maalala yung last name ng Ka-Eugene. At yung buong staff po ng ano, ng... Banata. Ganun po ba? Ha? Yun, Banban. Oo. Ka-Eugene Banban. Ano, ayan. Oo, oh. di Ang buong pagpasok ko staff nga, po. kasi Opo. dumaan din ako ron para naman kahit papano, masilayan natin yung ating Mga kabarangay, yun. oo, kabarangay doon. Pagpasok ko pa lang, ang unang sumalubong yung kanyang may bahay. Aba, opo. Medyo mangilid-ngilid ang luha. Sabi ko, Nako. bakit po kayo umiiyak? Nakita ko po kayo sa... dapat po natutuwa kayo, huwag kayong umiiyak. Oo nga naman. Ayun. Salamat po ng marami sa inyo. Sana ay patuloy tayong makabangon sa pagsubok ng buhay na dumating sa ganyang mga pagkakataon. Ayan naman sa Tumblr yan, Jen. Ito, barangay Tumbler naman ito. Yan, oo. Oho. Ayun. Ang balita ko, pati pusa yata nakinig sa iyo, Sen. Ano? Akala ko nga si Kong Meow Meow yung kasama niya. Oo nga po eh. Totoo palang pusa eh. Oo nga. Ay, nako. Ayun po. Pero meron pa kayong, bukod dito, Sen, meron pa kayong aabutan pa sa Rangani, General Santos, o... Hindi, dyan Ah, namin. okay. Kasi yung mga ibang kasama ko sa grupo namin, Opo. may dumating sa araw na ito hanggang bukas. Okay, opo. Senator, Sinabi ko rin naman sa kanila, antayin nyo yung mga kasama iba ko. pa. Ayun. Ang balita ko, Senator Bongo, meron din eh. Nagpaabot din ng tulong dyan sa nabanggit na lugar eh. Ano ha? Hindi ko lang po alam kung saan eh. June 12, saan ba ito next sa atin? Ano ha? Sa Jensan, nagpunta. Jensan din eh, General Santos City. Oo. Ano ha? Yun, yung grupo naman ata ni Senator Bongo at yung ilan pa po natin mga opisyalis ng pamahalaan. Maging kung di ako nagkakamali, ang Pangulong Bongbong, di ba? Kasama si Secretary Rex Gatchalian, sino ba? DepEd, marami po sila. Yun po ang pangyayari niyan. Pero teka lang, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang eh. Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng hindi. mga tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Sherwin. Acting Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig.
Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Oho. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Linrilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Oho. Senador Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President Senate yan. President. Oho. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya Oho. yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na O, yung Senate apat o President, limang dating limang Senate. dating Opo. Senate President. Eh kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, eh baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, eh sama-sama pa silang Nakailang kumikilala ipailang ulit sila naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oho. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, Oho. dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oo. Pero yung tunay na layunin, no, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes po. 12 lang. Yun nga Opo, po. oo. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Hindi Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oho. nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. Oho. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Yan, stress. Oho. Ano na bang nangyari sa Senado? Oho. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, Oho. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa Yes atin. po, malabang. Oho. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Ganon. Oo. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak dun sa tinatawag nilang transcendental Okay. Oho. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok ayun. pa rin, no? Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Oho. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. legal- Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan, oho. Ganyan. Oho. So, ano, Malawak ang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Oo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamain yung Yan, aming na paglalahad. para ng- bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Ah,
Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Korte Suprema. Tama? Gobyernong Amerikano, Ang andyan pa rin hindi lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na Andyan na po tayo sila, doon, di ba? oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, ke tag-ulan, ke El Nino, ke La Nina, Oho. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oho. na batas, yun ang desisyonan.